Walang natagpuan na kahit ano ang diving team sa Taal Lake sa Batangas itong weekend, hindi tulad ng nakaraang 2 araw na ginagawang paghahanap nga sa mga nawawalang labi ng mga sabungero. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi ito nangangahulugan na ititigil na nila ang kanilang paggalugad sa lawa. Mula sa ground zero, sinisid po ng mga divers ang hanggang 120 meters na palibot ng lawa. Posible rin daw na palawigin pa ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga susunod na araw. Samantala po mga kapatid, sa ilalim naman po na 50 hanggang 70 feet daw natagpuan ng technical diving team ng Philippine Coast Guard ang ilan pang sako na nakita sa kanilang search and retrieval operations. Ito po ang lokasyon sa Laurel, Batangas na sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na naging tapunan daw ng mga nawawalang sabungero. Sa underwater footage, makikitang balot ng putik at gutay-gutay ang hibla ng mga sako. Ang paliwanag naman ng PCG, para hindi magkalat ang mga laman ng sako sa oras na hanguin ito, binabalot nila ito sa net at panibagong sako. Ang git pa ng Coast Guard, walang hocus-pocus sa kanilang operasyon. Kaya may paliwanag sila sa mga hanggang ngayon ay nagdududa pa rin sa kanilang operasyon. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently, and properly. Yan nga po ang tinig ni Commodore Jeronimo Tuvilla, ang commander ng PCG Southern Tagalog. Ang kagandahan nga din po kasi nga dito, may visuals po sila, no? Yung itsura bago po nila nga dito isalin. Kasi nga masasayang, no? Kapag itinaas mo ng madudurog yung mga ebidensyang sinasabi. Samantala po naman kinababahala daw ng isang forensic expert kung paano hinahawakan ng mga otoridad ang mga buto sa loob ng mga sakong natagpuan sa ilalim po ng Taal Lake sa Batangas. Hindi bababa sa 5 sako po ang na-recover ng PCG mula sa lawa. Una pong sinabi ng Justice Department na sakaling buto nga ng tao ang mga nasa sako ay ito'y dadaan pa sa masinsinang DNA testing upang matukoy kung ito nga ang higit sa 100 nawawalang mga sabugero. Pero ayon po sa batikang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, komplikadong proseso nga po ang pagkilala sa posibleng buto ng tao. Si Fortun ay isa sa 2 lamang na forensic pathologist sa Pilipinas. Anya, dapat daw po maingat sa paghawak ng ebidensya at may tamang protocol sa pagsusuri sa crime scene, lalo na sa ilalim po ng tubig. And yun na nga, I've said it before, medyo dismayado ako doon sa unang picture. May isa yatang nirelease na picture na inilabas na apparently binuksan yung sako at nilatag yung contents sa ground. You're not supposed to do that. Yan po ang tinig ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Ito po yung pauna pa lang po na discovery, and I'm sure hindi pa ho ito ang mangyayaring huli kung sakasakali po talagang gagalugad raw ang mga divers ng Coast Guard o Navy diyan po sa lawa ng Taal. Samantala po naman sa ilang pang mga tampok na balita. Ayaw namang magkomento ni Senator Risa Ontiveros sa napipintong tapatan ni na Senate President Chis Escudero at Senator Tito Soto sa pagkapangulo ng Senado sa paparating na 20th Congress. Ayon po sa Senadora, ipauubaya na niya sa mayorya ang pagpili sa karapat-dapat na leader ng Senado sa paparating na Kongreso dahil wala naman daw siyang balak na sumapi sa majority bloc. Miyembro ng minorya si Ontiveros kaya hindi raw siya boboto ng Senate President dahil mas nakatuon siya sa pagpapalakas ng oposisyon. Ang pagboto sa SP ay yung mga majority ang gumagawa niyan. Hindi po ako boboto para sa SP or sa SAPI sa majority. So sila na po ang magdedesisyon dyan. Yan nga po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala po naman sa malungkot pong balita, pumanaw na ang Pilipinang caregiver na si Leia Mosquera halos 1 buwan matapos siyang madamay sa ginawang missile attack ng Iran sa Israel noong pong Hunyo 15. Kinumpirma mismo ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpanaw ni Mosquera dahil sa matinding pinsalang kanyang sinapit sa pagsabog nga po sa kanyang apartment. Ilang linggo siyang nanatili po sa intensive care unit at sumailalim po sa ilang mga operasyon. Inaayos na po ng embahada ang pagpapauwi sa kanyang
mga labi. Ayon po sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sasagutin ng pamahalaan ang lahat ng gastusin sa pagpapauwi at libing sa labi ng Pilipinas.